i-guide ato ang TV. Ato ang message for this morning is nagluhan of progressing obedience. Unsa man ang obedience? Pagtuman. Ha? Pag-uman. Progressing. Unsa man ang progressing? Padayon. Padayon. Kinsa yung nakakita niya og loading? Kanang loading mo ito ba? Na una na 1%. Yung nahimo sa 5%. Yung nahimo 20%. Nahimo 50%. Kung sa'yo tawag ka na, progress. In short, nagkataas, nagkadako, o nagka-grabe. So this morning, we will talk about progressing obedience. Obedience siya, pero nag-progress or nagtubo o nag-level up o nagdako. So, if you agree with me, John, we don't have any problem in terms of obedience. Amen? Walay problema no kung mayroon ng obedience. Kinsan magtuo dali sa soto sa Diyos ng Amen. Amen. Amen ha? Walay problema. Amen na yun. Kasi wala pastor ka ba lang sa soto sa Diyos, amen rin yapon. Ano man, there is no problem when we talk about obedience. Amen? Dahil sa maningog. For the time that you were asked before you were baptized, are you willing to follow Jesus? No? Ibabautismo ganun lang at kung natahang na I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Diba? Naman, na-desisyon na natin mo na mag-follow ka ni Lord. And bakit dito kung sana sige sa pastor, are you decided or are you willing na mag-follow na diha ni Christ? And instantly, because of the situation you have, instantly, may uli ka na yes. Tingin mo ang pagkakon, mas kinsa diha sa malibot. Malibot na lang na kung nakapinaan ng mga relihiyon. Kung tatanong ka, willing pa ka mamubuko kung follow ni Jesus Christ, instantly may oras na yes. Masin paghubukin mo kung kanto. Kung tatanong kung hubog, kasi kung lisan ka mas hubog. Instantly, wala tayong problema in terms of obedience. But what if we change the question from are you willing to obey the Lord to how far can your obedience go? Instead na matana po ninyo na willing ba mo obey the Lord? For sure, 100% or 90% willing mo amen. Amen? Amen po, willing ba mo obey the Lord? Amen? Amen. Oh, well, there's no question in by obeying God in words. Pero kung tanan ako, unsa kalaya ang kaya apton sa imo ang obedience ni Lord. Nakapangutana na ba mo ang Exxon? Ikaw galingon? Asa kataskon o unsa kalaya ang apton sa obedience na ni Lord. In short, sa karonito pa, hanggang saan ang 20 pesos mo? 20 pesos kapag nito. Ang pangutana kung sa'yo magpalit sa imo ang obedience. Today we will be talking about obedience and stewardship / blessing. So dagat ako topic this morning. So we always keep on hearing about obedience, but today we will ask ourselves, do we really understand the real meaning of obedience? Now let's go to Isaiah chapter 1 verse 19. Nagiyon siya. Isaiah chapter 1 verse 19, nakita namin, amen? Sa ingon, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung sa'yo promise the Lord, you will eat the good things in the land. Imo ang pagkakataon ang sabi maayong abot dito sa yuta na iyakang gihatag sa imo. Isaiah chapter 1
verse 19. Pero kita ipagbasa ka, lami paminawon nga nag-ingon, you will eat the good things of the land. Nindot ka sa paminawon. Pero ikakuha paminawon ang pinaka-first part, nag-ingon siya, conditional ay ang inaning ang klaseng ka blessing. Doha ang klaseng ka blessing yung son. Ang first na blessing is by mercy and grace of God. Meaning, kung naapin na dapat nga panalangin sa Diyos, o sana na agi kay ang Ginoo, graceful, merciful, o manghihatagan. Amen? Number 2, dili pwede na mabutangan dali ang prayer. Ano man, ang prayer dili siya blessing. Kaya ang blessing is ihatag na wala, dili mo deserve. Ang prayer is imo man ang gihangyo ni Lord. Imo ang ipangayo, imo ang i-ask ni Lord. Ang answer sa imo ang prayer. Gitagbo sa Dios ang inyo ang pagpangako. Pero ang blessing out of grace and mercy ni Lord ang unang way. And ang ikalawang way is conditional blessing. What is conditional blessing? Sa mga conditional blessing, blessing siya, i-mention sa Bible, pero naa siya yung condition. Kung sa ikingon ni Lord sa Bible, sa Isaiah chapter 1 verse 9, yun siya, you will eat the good things of the land. Mao na yung result. Kung sa may condition, if you are willing and obedient. Tigsoon, ang ato ang topic is about obedience. Pero, ikaw ang latawon ang Bible, ang kondisyon dili isa lang. Dili lang obedience. Ang kondisyon is, if you are willing and obedient. Nga naman, daghan na ulit soon na mga obedient pero dili willing. Tinood? Amen ba? Daghan obedient pero dili willing. Nayo ba nag-eskwela o kurso, ni-eskwela ba sila ng kurso, pero dili dito na sa willing mo eskwela, kaya dili nila ganahan ng kurso. Ito yung experience na anak. Hinahan ka ng morning niya, kaya mo may sa mama, kaya mo dali kayo maka-abroad, mo dali kayo makatrabaho, mo makapagtabang sa mga pamilya, kaya naibakir na mo. You are obedient, pero ikaw ay pamakanon, dili dito ako ganahan ng niya. Ano man, ang ganahan doon na pagka mahimo o artista. Ayaw sa ako ay mga utapa, pakuan ko, napalista ko sa PBB. Naganahan din ng artista. Pero ipaswila ka o kanang nursing, ipaswila ka teacher. No? Pero ang imong passion dahil yan. O na naay ubang obedience na dili willing. Amen? Na ako'y willing, pero dili obedient. Naipal, ganahan lang ako, pero apoy man. Nindot ko yun sa mga Philo convention, pero wala kayo tayo. Willing ko ta siya, pero dili siya obedient. In short, wala niya gibuhat kung sa may iya ang sugo sa iya. Pero naman ang Isaiah, if you are willing and obedient, more na yung condition the Lord for you to eat the good things of the land. There are many things in obedience na dili kinasingkasing. Naibala na kanina mga mama, batik makakakuha kanina. Pero sa balay sa una, makahilundong ko sa una. Basta sa buong na ganun sa mga bilikanan kanina, basta dili ni ganahan, muto kami, pero ang nilakwan, Buddha. Ano man? Obedient me. Pero sa akin, hindi willing. Pagbukas na dito, pagbukas na dito. Kayaw-yaw. Ano man? Obedient lagi. Mutuo lagi. Pero problema, you are not willing. Pero ngayon sa Lord, if you are willing and obedient, usada na may makuha niyo blessing. You will eat the good fruit of the land. Psalms chapter 128 verse 1 to 2, naging siya today, blessed are those who fear the Lord and walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessing
blessing and prosperity will be yours. Blessed are those who fear the Lord and walk in obedience to Him. Asa ka obey? Niya. Kung saan may makuha na to, you will eat the fruit of your labor. Saan ang labor? So, dito ng mga anak ha, kanang imo ang gitrabahuan. Ang fruit, kanang imo ang gitrabahuan, blessing and prosperity, maimuan na siya. Ano naman? Because there is a condition na if you walk in obedience to Him, and those who have feared the Lord, blessing and prosperity will be yours. And you will eat the fruit of your labor. Muna patingala mo yung soon, daghan kayo mga kakauhan rin na busy kahit sa pagkanarbaho. Pero patingala ka, at the end of the day, pagdating sa inyong income tax return, isa din nakadawat sa inyong income tax return rin. So, opisina sa una, every year, tagal income tax return. Mauni mo yung total ni mo income sa katuig, o mauni mo yung tax ng ibariyan. Makita mo ka na nito. Lantaw na ka sa una, trabaho ko sa una support. Uy, niabot mo na yung mga 200,000 na pin. Pakuha na yung kinululo sa katuig. Almost 300,000. Asa mo punta? Asa naman ni Ron? Wala kang ganito nakita sa akong trabahoan kasi naka-relate. Ang imo ang trabahoan, napagkakuan mo 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 income sa income tax return ninyo, wala kayo makita. In short, possible tutukan na flash na siya sa balon. Ano man? Di mo makita ang fruit sa iyong labor. Pero layon sa Lord, if you fear the Lord and obedience, you will eat the fruit of your labor. Pero there are cases, brothers and sisters, that after we obey the Lord, and initially eat the portion of the fruit of the land, dili pa ang 100%. Portion pa lang ang nakaon na to diha sa fruit sa ato labor, usahay magsakit na dayon ang mga Kristohanon. Amen? Amen ba? Pamantayan ninyo, ang Kristohanon ganit, kung mangayaw ganit sa Ginoo, pag nadawat na niya ang mas dili pa 100%, portion pa lang sa ihakay ng Lord, usahay magsakit na dayon ka. Kung sa may sakit na kung makuha, sakit sa pagkamalintanon. Ito, tinuod ni, real talk lang mga igsoon. Kung makuha nato atong grasya dihan ni Lord, ang atong blessing o atong ipangayo dihan ni Lord, o sa kayo magsakit na rin ka. Sakit sa pagkamalintanon o diyan mo amo. Katawa na. Tinuod na. When the time that you needed the most the Lord, ngayon ka, tanan na istorya ni Lord, tutuong yun ko. Pag when the time na nakuha na nimo ang imong gikinahanglan, o sa'yo, malimot na rin ka sa iyo, Lord. Anong ka na nakadayo? Muna, matingala ka na, ano? Kung saan may reason na naniwang ka? Naniwang lagi ka lagi ka sister. Naniwang lagi ka brother. Na, ang buko na mo, naniwang ko. Nakalimot ka, katong time niya ay ibulagan ka, wala na tayo kang kaon. Dito na ka na-strike ng iwan. Kaya nagwako lagi ka lagi. Nagwako lagi ka, nadamnag kayo ng loob sa street. Mas masarap ka nagsugod o transform. Ang buko, nakalimot ako kung masugod na nailan. Pero nakalimot ka, katong panahon niya, ibulagan ka, nag-iinam ka sa unang nakot ka, iinam ka sa unang makamot ka, iinam ka sa unang bulok ka, karon break na ka, hamis na ka, niwag mo din ka, di na ka, kalimutan na ka dahil kung sa'yo reason. Ngayon na ako ka na stage. When the time that we receive the blessing from the Lord, o sa'yo nakalimutan na ka, kung sa'yo reason na anong nadawat na kung yung blessing, o sa'yo sinudanan, o sa'yo na ito ang nabatian, anong di pangayaw na kung diha ang Lord. That's the reason I ask you this word today, so how far your obedience
will go. Luke chapter 5 verse 1 to 5. This will be our main verse for today. Luke chapter 5 verse 1 to 5. Atong masama? On the day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Now si Jesus, nagwali si Jesus na nangakain. Pero samtang nagwali si Jesus, ang mga tao nagdagsa. Sa kadaghan sa tao, si Jesus, na hinahinay siya o katras, na hinahinay siya o kapunta, dito, doon na dito kayo sa lake. Now, next verse 2. He saw the water's edge, 2 bowls. Nakakita si Jesus, wala na may laing kalamang si Jesus, ay tubig naman. Kanya ang mga tao, nagsige ang pagdagsa. Para dili pagdagsa, dili maabot ang panahon na ang mga tao magbuot na sayaan, nakakita sa pamahagi. Kita sa duhang kabangka, 2 boats, left there by fishermen who were washing their nets. Verse 3. He got into the boat, the one belonging to Simon, this is Simon Peter, and asked him to put out a little from the shore. He highlighted the under the line niya part. He got into the boat, and the one belonging to Simon, o niingon si Jesus, put out a little from the shore. Sa itong pulod kamay Simon Peter palihon, itong pulod kamay nga aron malayo ko diya sa shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Verse 4. Ako na lang masahan ka sa. When he finished his speech, he said to Simon, put out into the deep water and let down the net for a catch. Verse 5. Ningon si Simon, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Verse 6. Ningon siya, when they had done so, they caught such large number of fish that their nets began to break. Verse 7. So they signed their partners and other boats to come and help them, and they came and filled the boat so full that they began to sink. Niakso nagkalunod ang bangka nila sa kausobraan kadaghan o isda na ilang nidala. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees. Go away from me, Lord, I am a sinful man. Verse 9. For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they have taken. Verse 10. And so James and John and son of Zebedee, Simon's partners, then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on you will fish for people. Verse 11. So they pulled their boats up to the shore, left everything, and followed him. Nindot din siya ng part na versikulo when it comes to blessing. Amen. Isa rin naman itong kanina ang verse sa mga versikulo sa mga panalangin. Okay, kita ko sa reaction ni Brother Toy. Pag-ingon nga, hapit na malunod ng ilang mga sa kadagang isa, mauna na natin tuwag na ito last time. So, masig ka rin naman naman ni Lord Ray, hindi na naman fishing, paano ba naman pukot. So, labi-labi, ano? Now, let's go to the main verse. On the first day, balik na sa verse 1. Now, let's see kung saan mo progress sa obedience ni Simon Peter ni Jesus and how the blessing is related to obedience and stewardship. Diba? Again na pag-i-mention, napay-Lord conditional blessing. Meaning, blessing siya ni Lord, pero nasa condition. So this time, ang tawag how Simon Peter react on this. In the very first instruction ni Lord, sa panibasa ganina, isa yung maka-identify, isa yung pinaka-first instruction ni Lord, ni Jesus, kay Simon Peter. Ha? Pukot? Di ba di una niyang instruction ni Simon Peter, ituklod gamay ang bangka. Simon Peter, baliw ko, ituklod gamay ang bangka out of the shore. Now that is the first level sa iyang condition. Muna yung first level sa iyang obedience. Nito mo ba si Simon Peter? Wala. Ha? Nito mo si Simon Peter. Ang ako pang
igsoon, nga naman nito si Simon Peter. Number one reason, the first instruction was very easy. Samantayan ninyo, ang unang sugo ni Jesus ni Simon Peter, pinakasayon sa kanang sayon. Unsa, ituklod lang ang bangka gamay. Dili siya niyon ituklod ko tawang sa labot sa Simon Peter. No? Dili kapoy. Ano man, gamay ba ang force ang igamit? Isa pa, dili ko layo kayo ang iya ihandos. Diyon sa taman lang ang malayo ko sa shore. Now, Simon Peter, obey. The question is it hard to do it? Listen ba sa buhaton? The answer is no. Dili, ikaw ba siya naghandos? Because it was super easy. So obedience was not hard when it is easy. Amen? Amen ba? Ang obedience sa iyong trato, ang trabaho sa iyong trato. Amen? Ngayon ko kayo, ayaw ko punit na ng basura kayo. Basura. O diba? Obedience. Sa iyong trato niya, buhato naman. Sa iyong trato, ito ka sa nikuha ko basura. Pero ngayon ko na, big paliw ko hadyo sa kinagrimanda. Orang ibang usapan na na. There is no question in obedience, especially if the obedience is easy. Amen ba? In short, tama siya sa level 1. Sa iyong pakayo, i-accomplish. Now, the second instruction is, in verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down your nets to catch. When he had finished speaking, he had said to Simon, ang second instruction niya, unsa? Siya, adto mo sa lalong, dili mo mo dito sa labot, niya siya, adto lang mo diya sa lalong, kapag tayo mo lang sa dagat, na i-drop off, ano bang, gikan na lang mga balas-balas, makalat ng lalong. Niya si Jesus, adto mo, dito lang namin sa may lalong, o i-cast ang ninyo ang nets, i-balik o hulog ang ninyo ang mga nets. So in verse 5, niyon si Simon Peter, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Pinakaunang reaction niya igsoon, ni action na niya dahil sa pagpalag, si Simon Peter. Nga naman, ang sugo o instruction ni Lord, ihulog ang inyong net balik diya sa may lalong-lalong ng gamay. Si Simon Peter, automatic ang reaction niya sa Lord, Master, grabe, ibog gabi na may pangisda, huwag yun may kuha, maskin isa. Pero aging kay kaila siya ng Jesus, and kabalo siya sa ikayo, bato ng Jesus niya siya, but because you say so, aging kay ikaw, Master, na naginoon ako ang ihulog balik ang ako ang net diha sa dagat. When they had done so, they caught such large numbers of fish, and their nets began to break. Now, ibabatayan mo igsoon, the blessing was the fish. The blessing was a large number of fish. Pero that is conditional blessing. Kasi may condition, ibuhok ang inyo ang mga pukot dito sa lalong. If Simon Peter did not obey, wala kang kasaylan ng isdaan. Amen? Ang question ako, balikan ako ang question. Lisod ba ang second progress sa iyang obedience? Ha? Medyo lisod na sa gamay. Dili pala sa kamunang na gamay lang ang force ng ipag-upload. Karon kinahanglan na siya magdalag net, magdalag bangka, wato sa labot, ihulog ang ilang net sa dagat. Kinahanglan na siya ang effort. Unang reaction ni Simon Peter, niyo ni sa Lord, hindi mo gabihin na may Lord naman, ng isda Lord, wala din ko ang mas kinisa. Na naman, kabalo sa Lord, pero gusto niya isda, Lord, ipagkapoy naman kayo, may usapin dito ka, gabihin dito sa labot. Wala kay kuha, kung nakaroon di ko pa yung isudukol, kaya diha kami sa dukol. Nasa labot din yung dinamak ng isda. Pero dati kay nagsalit si Simon Peter ni Jesus. Sabi siya na, but if you say so, ang ikay, ikaw mo din yung nakumaster.
ako na ihubalik niya ako amen. And because of that obedience, it resulted blessing. Daghan kayong isda igsuon na niingon ang Biblia, halos magisi na nila ang net sa kadaghan sa isda. Mao lang niingon si Simon Peter, nanawag sa kauban ng mga isda. Alay, kapag may dili na makaya sa bubukod, o kitabangan sila sa kauban ng mga isda. Pero ang isa kadaghan sa isda, ang ilang mga bangka, halos musik na, malunod na sa sobra kadaghan sa isda. Amen ba? Hinayin mo ang kapal, dili na masulod sa iyong bulsa ang blessing ni Lord. I-declare. Dili na masulod sa bulsa ang blessing ni Lord. Na makakuha nagpukot ang blessing ni Lord. Amen ba? Pero you have to remember, this is conditional blessing. You will inherit and eat the fruit, good fruit of the land. Pero naa siya condition. And this time in Simon Peter, the condition was to go to the deep and cast their nets. The level is higher than sa iyang kaptuklod sa bangka. Kinahanglan na siya effort. Now, let's go to the extreme part sa iyang obedience. Dili na sa extreme part. So, kung sa'yo pinakalasang part niya, sugo, instruction ni Jesus. Kung sa'yo last part, sa sugo ni Jesus. Ang kabila. Verse 10, naging siya, his partners, James and John and son of Zebedee, the son of Zebedee, Jesus, to Simon, don't be afraid. From now on, you will be fishing people. Ang instruction ni Lord, ang iyang sugo, from now on, you will be fishing people. Now, dili na sa call ng obedience ni Simon Peter. If dako na kayo ang risk, if dako na kayo ang imuang isakripisyo diha sa imuang obedience. Remember, our topic dito this morning is practicing obedience. In short, ang ako ang pag-obey ni Lord nga nag-practice o wala lang nag-remain sa level 1. Ang atong obedience, dili lang na mag-remain sa gagmay o sa yun nga mga instruction diha ni Lord. Kinahanglan progress. Last year instruction ni Simon Peter. From now on, you will be fishing people. And pag humanap o gingon ni Jesus, so, pag-offer nila si Jesus, gusto yung ginimo ni Simon Peter, niya siya, there is a Bible, so they pulled their boats, ilang ibila ilang bangka, dito sa shore, left everything, including itong usa ka bandol na isda na hapit na kalunod sa ilang bangka, and follow Jesus. The obedience of Simon Peter was in this part very extreme na siya. Na naman, the first part is ayun lang, tuklora ng bangka. Ang second part medyo lisod. Na naman, magpinahamon na siya ng effort, pinahamon na siya mga isda dahil sa may lalong-lalong gamay. Ang ikatlong ay pinaka-extreme. Na naman, pinahamon siya, biyakan niya kanan. Left everything and follow him. Imagine ni Magsol, wala na ni hangyo si Simon Peter, Lord Jesus, pwede ibaligya sa namang isda. Then katong makuha na kong mga halin, motoy ato ang buffer. Ang mahal ng buffer, naratay kuhan, kanang masimak-simak. Wala na yun si Simon Peter na, Lord, pwede Lord ako sa nangyay, tuguling ako ang bangka, o kanyang pukot sa ako ang igsuon, kaya siya na lang may mga isda na pulbuhon. Wala po sa nangyay. Instantly, when Jesus said that you will be a fishers of men, niyon na yun si Simon Peter, wala na yun si Simon Peter. Ang ibuhat si Simon Peter, iya ang libera yung bangka, iya ang iparkin yung bangka sa shore, o instantly, iya ang ibiyakan tanan o nisunod siya diha
ni Kristo. Now, this is the very hard part, Igsoon. Sama sa iyong ganina ang pagpulit sa basura sa iyong lang. Ang pagtuklod sa bangka sa iyong lang. Ang pagpanilid sa simbahan sa iyong lang. Ang paggaling sa bangko sa simbahan sa iyong lang. Ang paggato o practice sa iyong lang. Pero, nag-practice ang obedience. Pag-abot sa time na kinahanglan ka sa gayon, kung kaya ba ning ubiyaan na para kang Kristo, diha na masukod ang tanan. If you remember last time before ko ni Hawa, I have a high-paying job. Diha sa Saga. Nako, ilang offer na ko, tapos na pasweldo, pero the environment was, not so good. Pero instead, I keep on working. Niyabot ang time na niyon ko, mula ka po lumagiti, at tumulit ko sa Negros. So, okay ma'am, wala problema. Ang pangutana lang na ko, ilang ikaadlaw dito, o makaulit ako Domingo. Ano naman, kabalo man sila na ako, pastor sa Adrian Church. Guma, makaulit ako ng Domingo. Ano naman, na ako yung obligation sa simbahan. So yes, makaulit ko Domingo. So okay, wala tayong problema ma'am, makaulit na Domingo. Na-after me, o Sabado sa gabi dito, kayo ko, Lord, digin ni Kauling Domingo. Domingo pa lang, naglawing pa may sa dagat. But di po kasi pakaro. That is the big indication, Lord, Lord. Dili na siya maka. Now, the question is, are you willing to give up that high-paying job for me? Kaya ba niyo isakripisyo ng imo ang dako nga sweldo nga trabaho para sa ako? Kung kamo mo na sa sitwasyon ko igsoon, kinsa mo inyong isakripisyo? Ang Diyos o inyong trabaho? Sayo na ang pagpanglimpyo, sayo na ang pagpapulit ng basura, sayo na ang pag-arrange sa chair. That is the level 1 of obedience. Now let's go to the higher part. If naala kay income gidawat, if naala kay na blessing na nadawat niya ni Lord, o lantaw ni mo na potential pa na mag-grow pa ng na blessing ni Lord, asay imong pilion ang grasya ng ihatag ni Lord o ang blessing ng ihatag ni Lord mo o si Lord. Now Simon Peter already knew na si Jesus can give everything more than pa sa ihatag niya ng isla. The Bible said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kapag si Simon Peter na, muna ko yun, Jesus, you will be a fisher of man. Niya ibiyaan tanan and follow Him. I am not saying ninyo ang pagbiyaan ninyo mga trabaho and follow ko na Jesus. Because particularly, kung naman ito kayo, ginahaman mo na itong trabaho. And ang trabaho ko, gihatag ko yun ang Lord na ito. But if ka na trabaho, muna mo naka-apekto sa iyong pag-serve niya ng Lord, sa pag-follow ni mo niya ng Lord, sa pag-obey ni mo niya ng Lord, then there is a big question. Are you willing? Sabi si if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land. The question is, are you willing? And if you are willing, will you obey the Lord? One of the question this morning, how far your obedience will go? Asa man kalay ka kakatun sa imo ang obedience igsoon. Tama na ba ka sa level 1? Tama na ba ka sa level 2? Tama na ba ka sa pinaka-extreme? Now, I don't know for sure kung sa'y kaya niyong buhaton igsoon. But I encourage you, you will eat the fruit of the land. Only if you are willing and only if you are obedient. Isa kailan ni Matthew? Matthew. Masa'y trabaho ni Matthew? Ha? Tax collector. Huwag mga magkuhan,
na mo apil o Bible quiz, dapat kabaluman. Si Matthew is a tax collector. Pag-ato ni Jesus ni Matthew, niyon siya na sunod na mo, follow me. Kung sa'yo gibuhat ni Matthew, ni-follow siya ni Jesus. Asa siya dapit na tayo na tuntua, katangin na siya ni Lord, kung follow ba siya niya. Asa siya? Nasa sa tax booth. In short, nasa sa iyang opisina. Nagiinan siya ni Jesus, follow me. O walay question si Matthew, ni-follow siya ni Jesus, o iyang ibilin ang iyang trabaho as tax collector. Now, kaya na-asking na kinahanglan na pabiyahan na po ang trabaho siya. But what am I asking karon? Kung sa may pinaka-point na to this morning. The point is, when the things in your life is nahimo na siya na sayo. Nahimo na siya na sayo na lang ang income, sayo na lang ang trabaho, sayo na lang ang makakuha ka o blessing mas ginasa. Ang question is, if the Lord will instruct you something, are you willing to obey? Because basit pagbalik-balihon ito igsuon, ang lisod biyaan is katong mga katuang sitwasyon na maayo. Amen? Ano man? If na-comfort pa ta, if na-enjoy pa na to ang mga butang niya sa kalibutan, dili pa yun lamig ibiyak. Because I will tell you the truth. Kung mo-follow ka ni Jesus, mabiyaan dyan mo tanan ng soon. Mabiyaan dyan mo tanan. Ang pinakaunang mabiyaan niyo mo i-follow ka ni Jesus, mabiyaan niyo mo yung mga worldly na amigo. Sinundan na. If you want to still enjoy the world, then obedience will not be willing. But if you are willing to obey to the Lord, you will eat the fruit of the land. Simple lang. Yes or no. The Lord has given us free will to choose. Nag-aaral niya o free will para pili between left and right, yes and no. But bottom line is, if you want to progress your obedience in the Lord, you have to work for it. Ano man? The higher the blessing, the greater the obedience. Amen? Amen ba? Kasi hinaan rin o greater blessing ng amen. Amen. Now, sa tanong na ni amen, are you willing to make a greater obedience dihan ng Lord? Amen ba? Wala naman na amen. Hilom naman. Okay lang sa basic pastor, ayaw lang ng obedience. Naman, diso na lang ng obedience, biyaan na lang ng mga tigiyunan, wala pa tayo kwarta. So, ingnan ka mo sa Tinod, mas sayon pa mo to sa Diyos kung wala kay kwarta, kaysa mo to sa Diyos na wala kay kwarta. Amen. Amen? Kung wala kay kwarta mo to ka ng Lord, kaya Lord, ang siti, kaya kay kwarta ng Lord. Kasi i-bless ka ng Lord, tuwa ka ng Lord, salin ka ng Lord, naalagi ihatag ng blessings ng Lord. Tinod! That is grace and mercy ni Lord. Pero nakakay kwarta, lisod kayo mo to ni Lord. Ano ba? Kabalo ka kung pilay 10% sa 100. Sleep. Ha? Yes. 10% sa 100. G's. Ngayon si Lord, iuli ang ikapulo diya sa simbahan. Sa'yo, iuli ang G's nila. Yun. Sa'yo.
G's na guna. Pero kung income na ka 1 million na kadlaw, aw, di na daw, bulan na lang bulan. Kung ang income mo sa imong negosyo 1 million ang bulan, niingon ang Ginoo, i-uli ang 10% diya sa ako ang sipahan. Diya sa ako ang balan. Sa iyo, ihapin ng 100,000 nila. Ha? Pastor, ako ihapin akong tithes 100,000 eh. Ay maayo, may naghapin kasi akong tithes 100,000. Ako nagtamiton para pagpalang mo sa ginghalian sa Diyos dali sa kalibutan. Dahil nasa ka. Ay, naala ko yung sa kaso, Pastor, kay naala ko may meeting sa akong business partner. May na lang ni. Una-una sa gano'n niya, ako 100,000, mabawi na lang ako kung ma-close deal na ako ni Karong Domingo. Di mo sacrifice na Ginoo, nihapag lagi ka, i-obey ka sa 10%, pero hindi nakawinin mo simba. Ano man, na may mas greater, na may mas dami, na may mas maka-income ka. Muna itawag sa mga katawan, mangiuwat na lang ba? May na lang. Maglabada na lang sa karong pastor na naman, may na lang na may sultan karong gabi, wala na may kwarta. Listen na galing mo hapag ko G's. Kung saan na ka ng 100,000 nagsuon. Sa una, nakadulong ko sa una, kung nagsuon na ko din ka mga around 10,000 kataas. Sa kita na kayo hapag mo sa kalibo, no? Noon na sa kalibo, mag-tik kayo sa tanan. Matag ko, yuli ang 10%. Sakit ka ng 1,000, saan ka ng 100,000? Simon Peter, nakita ninyo, there is a stewardship part sa ang story karon. Number one, kung nasaligan ka ni Lord sa gagawin ng butang, masaligan ka niya sa mga dagko ng butang. Nagsalig si Jesus ni Simon Peter nga ituklod sa ning bangka. O gituklod ni Simon Peter. Nasaligan sa ni Lord sa gamay ng butang, saligan tayo sa mas dapat na butang. Sige, ihuho ang inyo ang bukot dito sa lalong. O ito si Simon Peter, ni-obey ka mo siya. Nasaligan ako sa Simon Peter para sa mga gagawin ng mga isda na igo ako pang kanon. Saligan ka sa mas dako nga taas. You will be fishers of men. Mas dako para sa isda. Pero dili niya nakanon. Inyo na nihanan sa ako. The souls that you will bring into my faith. Ang souls niya kung hindalpon na ito diya sa tiilan sa Diyos is our crown in heaven. Amen ba? Now, as the obedience progress, the blessing progress. And if the Lord can trust you in small things, kung dili ka niya masaligan sa gagmay butang, nanong saligan ka niya sa dagang butang. Kung dili ka niya masaligan sa pag-alaga o kangkong, nanong saligan ka niya sa pag-alaga o durian. Na mas mahal ka ang bunga sa durian kaysa sa kangkong. Kung dili mo kaya, i-uli ang 10% sa imo ang 1,000 imo income. How much more kaha ang maka-income kag 1 million? Brothers and sisters, I am not saying na sayon ang obedience. But what I am saying is obedience to the Lord gains us blessing. And if that blessing niya ako ang ipangayo diyan ni Lord, kung gana na blessing niya ako ang gidahog niya sa pag-alagad ito diyan ni Lord, is something na imong i-expect niya normal and easy lang. Ibahin mo si Lord. The more obedience ngayon ihatag ni Lord, the more na mas grabe ang iyang portion niya. If you remember Job, ang iyang obedience diyan ni Lord, ang iyang loyalty diyan ni Lord, na ang yutakan sa pinakadulo sa iyong kinabuhi, bahalang mamatay sa hapit sa iyang kagit-kagit.
pero wala integrity sa Diyos. Ang ending, ang blessing na nawala sa iya, ang makarnero, ang iyang yaman, ang iyang mga amigo, ang iyang mga upa, ang iyang mga baka, tanan ng mga karnero niya, mga animals na iyang galagaan sa mga giduble ni Lord, double portion. Ang iyang kitagayunan, giduble ni Lord, double portion. Ano man, it is not easy to obey the Lord, especially kung naka sa panahon sa sakit, especially kung naka sa tumoy-tumoy sa imo ang career. Lisod kayo i-obey the Lord. But there is something good in obeying the Lord willingly. Basit niya, pagka mo na kausang balay ha, atong simbahan. Ma'am, ako na presa balay naman. Iyon si Simon Peter, yung lead everything. Huwag ni follow sa Jesus. Doon ako sa simbahan mo yung ma'am. Dili ha, what I'm saying is obedience in the Lord in accordance to what of His instruction. Ang iyang instruction akong i-obey. Dili ang ato ang kaugalingon nga panghuna-huna. Because His thoughts is better than our thoughts. Kung yan ang klase ng pagpalindog, ang bata. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for your word this morning with us. We thank you, Lord, kasi po man, God, sa muang level, Lord, of obedience this and Lord, we cannot be compared to Simon Peter, God. We cannot be compared to Matthew, God, that followed you willingly and obediently, Lord. There are part of our lives, Lord, that we have been namin mga questions sa mga kaugalingon, Lord. Na sa ayaw ka na pagitinguha, Lord, ang mga kaugalingon niya na kalipay ng Diyos. Ang mga pagitinguha, Lord, ng enjoyment na mo, God, sa mga blessing na nadawat mo from you, Lord. Lord, although you have given us a lot of fishes, O Lord, although you have given us a blessing, O Lord, yung nadilin na sa akin ng mga kumkum sa mga kamot ng Diyos. But we pray, O Lord, that you will enlighten us again, O Lord, sa inyong path na yung mga Diyos. Help us, O Lord, to recover our path na nawala, O Diyos, na mabalik niya sa dalan niya gusto niyo malakpan ng mga. Lord, we pray, O Lord, ikaw mo maghahapin sa mga, O Lord, of courage, O God, and din kinopasi po magbuno sa kadako sa sakripisyo na ibuhapon, O Diyos, para niya sa pag-obey niyo, O Lord. Help us to have a willing heart, O God. Help us to be happy, O Lord, in serving you, O Lord. Tabangin kami, O Diyos, na mamunga ang banal na Espiritu sa among kinabuhi, and there will be peace and joy and love, O Lord. There will be a self-control, O Lord. Salamat, Ginoo, na ikaw, Ginoo, mo'y mahimo, O Diyos, na mga sandiganan, O Lord, in doing the things, O Lord, that you have instructed us to do, God. As what your people said, O Lord, as what Moses said, O Lord, who am I para mabuhat sa mga dagkong na butang sama sa gibuhat ni Moses? Lord, we are nothing, O Lord, without you, God. Help us, O Lord, to be better, O Lord. Help us, O Lord, to let our light shine. Help us, O Lord, to be the salt in the world, O God. Salamat, Ginoo, sa imo ang kanunay, Lord, katabang sa mo, O Lord. And the blessing, O Lord, that you have given us, Lord, through your grace and mercy, O God. Salamat, Ginoo. And Lord, we are willing, O Lord, to take the fruit of our labor, O Lord, to eat the good food of the land, God. Lord, help us, O Lord, in walking through, Diyos, alin niya mga trials ang kinabuhi, Diyos. Among ipasalamatan ng kanan, Diyos, among ibalik ang kanang mo kung himaya sa mga God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.